Nag-aagaw na ang liwanag at dilim habang binabagtas ni Dante gamit ang kanyang pampasaherong jeep ang kahabahan ng masukal at mapunong parte ng kalsada na patungo sa kanilang baryo. Pauwi na ito galing sa pamamasada mula pa sa kabilang bayan na dapat sana ay maaga itong uuwi tulad ng nakagawian niya. Kaso ay nagkataong matumal ang pasahero sa araw na iyon at nagkataon pang nasa panghuli pa siyang pila. Sa oras na 6:00 ay napakadilim na sa parte ng kalsada kung saan natatakpan ito ng mga naglalakihang mga puno, animoy pang horror movies na daan. Paglagpas naman sa mapupunong parte ng kalsada, ay susunod naman dito ang napakalawak na talahiban. Kilala sa buong probinsya ni Dante ang daang ito na mapanganib, dahil sa mga insidenteng naitala, hindi bababa sa 10 ang natatagpo ang mga bangkay kada taon na tinatapon dito o kaya naman mga biktima ng iba't ibang krimen na dito mismo naganap. Marami ding mga motoristang dumadaan dito na nakapagsabing maraming ligaw na kaluluwa na nagpapakita, iba-iba daw. May mga nagsasabing may nakikitang white lady, yung iba naman ay may nagsasabing may kaluluwa ng matanda, bata, o kung ano-ano pang mga katatakutan na pwede mong maranasan kapag mag-isa ka lang sa biyahe. Simula nung kumalat ang mga sabi-sabing ito, ay marami na ang umiiwas sa daang ito, at kukunti na lang ang dumadaan lalo na pagsapit ng gabi. Karamihan sa mga motoristang takot dumaan dito, ay umiiba na lang ng madadaanan. Sa tinagal-tagal ng dumadaan dito ni Dante, ay ni isa, ay wala pa itong naranasang kakaiba, lalo na sa paranormal. Ang bagay lang na kinakatakutan niya, ay ang mga masasamang loob, na pwede siyang abangan dito. Kaya laging nakahanda sa tabi niya ang mga tools ng sasakyan na pwede niyang ilaban kung sakali. Habang patuloy sa pagmamaneho si Dante, sa di kalayuan, ay may naaninag siyang pumapara sa isang waiting shed na kanyang madadaanan. Nagtaka ito dahil mag-isa lang siya at babae pa. Patuloy ang pagsenyas ng babae kay Dante habang papalapit ito sa kanya. Hindi na sana ihihinto ni Dante ang kanyang jeep kasi nagmamadali na itong makauwi. Kaso napaisip ito, baka ano pa ang mangyari sa babae sa kakahintay ng masasakyan niya dito. Sa isip-isip niya, kaya agad din itong humito at pinasakay ang babae. Pagkasakay ng babae ay agad nang pinatakbo ni Dante ang kanyang jeep. Tahimik lang na umupo ang babae at nakatingin lang sa iisang direksyon. Itinuon na ni Dante ang kanyang atensyon sa daan pagkasakay ng babae. Ipinagpatuloy na niya ang pagbaybay sa kahabahan ng nakakatakot na daan patungo sa kanilang baryo kasama ang huling pasahero para sa araw na ito. Ang waiting shed na iyon ang palatandaan ni Dante na malapit na ito sa kanilang baryo. Pero bago pa ito makarating sa kanilang baryo, ay dadaan muna sila ng kanyang pasahero sa isang malawak na talahiban. Paglagpas sa talahiban, mga ilang metro na lang ay ang baryo na nila. Napapasulyap-sulyap si Dante sa rear view mirror ng jeep dahil napapansin nito na tila hindi gumagalaw sa kinaupuan ang naturang babae. Napansin din nito na nakatingin pa rin sa iisang direksyon at para bang hindi ito kumukurap, para siyang manikin na ipinwesto lang sa isang tabi. Nang hindi makatiis si Dante, para basagin na rin ang katahimikan, ay sinubukan nitong kausapin ang babae. Tinanong niya ito kung saan ito bababa, dahil malapit na ang baryo kung saan siya umuwi. Pero hindi yata narinig ng babae, kaya inulit pa niya ang tanong kung saan siya bababa. Pero hindi umimik ang babae, at parang wala itong naririnig, kaya hinayaan na lang niya ito. Mga ilang metro na lang ay malapit na silang makalagpas sa mapupunong parte ng kalsada, at paglabas ay ang malawak na talahiban na ang kanilang dadaanan. Mga ilang minuto na rin ang nakalipas simula nang maisakay ni Dante ang babae mula sa waiting shed na kanyang nadaanan sa masukal na parte ng kalsada. Tahimik pa rin ang babae na kanyang naisakay at hindi ito natitinag sa kanyang kinaupuan. Nawiwirduhan na si Dante sa mga sandaling ito. Habang dumadaan sila sa kalagitnaan ng talahiban, gamit ang rear view mirror ng sasakyan ay sinusulya-sulyapan niya ito upang obserbahan ang babae. Mga ilang sandali lang ay may napansin si Dante sa babae. Napansin niya ito na maputla ang babae na parang may sakit. Tatanungin niya sana ito kung okay lang ang naturang babae dahil mukha itong may sakit. Bago pa man makapagtanong ulit si Dante sa babae, ay itinaas na ng babae ang kanyang kamay at sabay nitong ipinukpok ang barya sa handrail ng jeep. Hudyat ito na papara o bababa na ang babae. Nabigla si Dante at bigla nitong inihinto ang sasakyan sabay tingin at tanong sa babae na kung dito na ba siya.
Pabiro at pangiting sinundan ang tanong niya kung sigurado na ba siyang dito siya bababa, dagdag pa nito na napakadelikado ang daanang ito. Pero tumingin lang ang babae na walang ekspresyon ang mukha. Mga ilang saglit lang ay bumaba na ang babae sa jeep ni Dante, habang napapaisip naman si Dante kung saan ito pupunta, at bakit siya pumara sa kalagitnaan ng talahiban. Naglakad papalayo ang babae patungo sa mga malalaking damo, at unti-unti na itong naglaho sa dilim. Habang si Dante ay pinatakbo na rin ang kanyang pampasaherong jeep upang makauwi na rin sa kanilang bahay. Nagtataka man sa ikinilos ng babaeng pasahero na kanyang naisakay ay hindi na pinag-aksayahan ni Dante na usisain pa kung saan ito tutungo, pero naroon pa rin ang malaking pagtataka sa kanyang isipan kung saan kaya ito pupunta. Nang gabi ding iyon pagkatapos kumain, ay nakasanayan na nitong manood ng telebisyon gabi-gabi. Kadalasang pinapanood nito ay mga pelikulang makaluma, tulad ng mga pelikula ni Lito Lapid, FPJ, at ibang sikat na pelikula noong araw, kung minsan naman ay mga sports tulad ng basketball. Ilang sandali lang ay may sumingit bigla sa kanyang pinapanood, isang live report. Linakasan ni Dante ang volume ng kanyang telebisyon upang klarong marining ang kakapasok pa lang na balita. Magandang gabi, pansamantalang pinuputol namin ang inyong mga pinapanood, kakapasok po lamang ng balitang ito, natagpuan na ang isang babae na 3 linggo nang pinaghahanap ng mga pulis. Natagpuan ang labi nito sa isang masukal na talahiban, ayon sa mga pulis ay taga-ibang probinsya ang naturang babae at itinapon lang dito, dagdag pa nito na nasa decomposition state na ito at nagsisimula ng maagnas dahil sa tagal nito. Napatulala na lang si Dante nang ipakita ang larawan ng babaeng biktima sa telebisyon. Ang mukha at mga kasuotan nito ay parehong-pareho sa kanyang naisakay kanina lamang. Pinagpawisan ito ng malamig at halos mabingi si Dante sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Halos hindi makapaniwala si Dante sa kanyang nakikita at naririg sa telebisyon. Malinaw na malinaw sa kanyang memorya ang itsura ng babaeng biktima na naisakay niya kanina lamang. Walang duda na ito nga ang tinutukoy ng balita. Ilang saglit lang ay may biglang pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya ang barya na ibinayad ng babae kanina lamang. Napatingin ito sa kanyang belt bag na nakapatong sa tabi niya. Tumayo itong pinagpapawisan at lumapit sa isang kabinet kung saan nga ay nakapatong ang kanyang belt bag na kanyang ginagamit sa pamamasada ng jeep. Noong una ay nagdadalawang isip pa ito kung titignan niya ba ang kanyang belt bag, pero sa huli ay nagdesisyon din itong buksan at tignan. Dahan-dahan itong binuksan ang zipper ng kanyang belt bag habang ito ay pinagpapawisan ng malamig at nanginginig pa sa takot. Tinignan ni Dante ang kumpol ng mga papel na pera, at dito nga ay nakapagtatakang may mga dahon na nakasingit sa mga perang papel. Nagtataka pa ito ng una, pero namuo din sa kanyang isipan ang mga bagay na kanyang naranasan sa loob ng kanyang jeep at ang kapapasok pa lang na balita. Maaring ito ang mga baryang ipinambayad ng babaeng pasahero na naisakay niya kanina. Ibig sabihin, ay malinaw na isang kaluluwa na lamang ng babaeng biktima ang kanyang naisakay.